Sa pinakaliblib na dulo ng Barrio San Leonardo, kung saan ang mga daan ay unti-unting nilalamon ng damo at ang mga yapak ng tao ay bihira ng marinig, may isang bundok na matagal nang kinatatakutan ng mga taga-nayon. Tinatawag nila itong Bundok Anito, isang matandang burol na nababalot ng makakapal na puno, ligaw na baging at mga kwentong ipinapasa mula sa isang salinlahi hanggang sa kasunod. Sinasabing sa bundok na iyon nananahan ang mga espiritu ng kalikasan, mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata at mga duwendeng mapagmasid sa puso ng tao. Sa paanan ng bundok na nirahan noon si Mang Isko, isang matandang magsasaka na sa buong buhay niya ay nag-alay ng lakas sa lupaing minanapan niya sa kanyang mga ninuno. Siya ay 78 taong gulang na, payat na ang katawan, kulubot ang balat at halos maputi na ang buhok. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling matibay. Mga kamay na hinubog ng mahabang taon ng pagbubungkal ng lupa, pagtatanim ng palay at pag-aaruga sa kanyang pamilya. Noong siya'y bata pa, si Mang Isko ang kinikilalang pinakamasipag sa San Leonardo. Siya ang unang gumigising bago sumikat ang araw at huling nagpapahinga matapos lumubog ang buwan. Pinag-aral niya ang 3 niyang anak, sina Roman, Teresa at Daniel, sa pamamagitan ng pag-aararo, pagpuputol ng kahoy at pagtitinda ng ani sa bayan. Hindi niya inalintana ang gutom, pagod o init ng araw, basta't matiyak lamang na hindi mararanasan ng kanyang mga anak ang hirap na kanyang dinaanan. Namatay ang kanyang asawa na si Aling Sela 15 taon na ang nakararaan, kaya't si Mang Isko na lamang ang nagsilbing ama at ina sa kanilang mga anak. Minahal niya ang mga ito nang higit pa sa sarili niyang buhay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang tahanan. Si Roman, ang panganay, ay naging negosyante sa Maynila. Si Teresa na may nakapangasawa ng isang mayamang negosyante sa Karatig Bayan. Si Daniel, ang bunso, ay nakapasok sa trabaho sa syudad at bihira nang umuwi. Habang umaangat ang kanilang buhay, unti-unti namang lumayo ang kanilang mga puso sa ama nilang naiwan sa baryo. Sa simula, nagpapadala pa sila ng pera. Paminsan-minsan ay dinadalaw nila si Mang Isko, may dalang pagkain o damit. Ngunit habang tumatagal, ang mga pagdalaw ay naging minsan sa 1 taon hanggang sa halos tuluyan nang mawala. Nanatili si Mang Isko sa kanyang lumang kubo malapit sa paanan ng Bundok Anito. Kahit mahina na ang katawan, pilit pa rin siyang nagtatanim ng gulay at nag-aalaga ng ilang manok upang mabuhay. Umaasa siyang isang araw, babalik ang kanyang mga anak hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil naaalala pa nila ang pagmamahal ng kanilang ama. Ngunit dumating ang araw na tuluyang nagpabago sa kanyang kapalaran. Isang maulang hapon ng Oktubre, dumating sina Roman, Teresa at Daniel sa baryo. Hindi gaya ng dati, wala silang dalang regalo o masasayang ngiti. Sa halip, may dala silang mabibigat na tingin at malamig na mga salita. "Tataya," sabi ni Roman habang nakatayo sa harap ng kubo, "napag-usapan na namin. Hindi ka na pwedeng manatili rito mag-isa." Napangiti si Mang Isko, umaasang nais siyang isama ng mga anak upang maalagaan. "Talaga ba? Saan ninyo ako dadalhin?" tanong niya. May bahagyang saya sa boses. Nagkatinginan ang magkakapatid. "Sa mas maayos na lugar," mabilis na sagot ni Teresa
ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa ama. Tinulungan nila si Mang Isko na sumakay sa lumang kariton. Dahil sa kanyang pananabik, hindi niya napansin ang kakaibang katahimikan ng kanyang mga anak habang tinatahak nila ang masukal na daan paakyat sa bundok Anito. Habang papalayo sila sa baryo, unti-unting sumisikip ang dibdib ng matanda. "Anak, saan ba talaga tayo pupunta?" Muli niyang tanong. "Doon lang po, Tay," sagot ni Daniel, ngunit nanginginig ang tinig. Nang marating nila ang isang masukal na bahagi ng bundok, sa tabi ng isang malaking balete na napapalibutan ng hamog, huminto ang kariton. "Dito ka muna, Tay," sabi ni Roman. "Teka, bakit dito? Wala namang bahay." Hindi sumagot si Teresa. Naiiyak na siya, ngunit pinipigilan. May inilatag silang lumang banig, isang maliit na supot ng kanin at isang boteng tubig. Unti-unting naunawaan ni Mang Isko ang nangyayari. "Roman," nanginginig niyang sambit. "Teresa, Daniel, iiwan ninyo ba ako rito?" Walang makasagot. "Mga anak, wag naman, kahit sa kubo ko na lang, wag lang dito." Ngunit nanaig ang tigas ng kanilang pasya, bunga ng kahihiyang dala raw ng pagkakaroon ng matandang ama na mahina, sakitin, at wala nang pakinabang sa kanilang bagong buhay. "Pasensya na po, Tay," umiiyak na sabi ni Daniel. "Hindi ka namin kayang alagaan." At sa kabila ng pagmamakaawa ng kanilang ama, iniwan nila ito sa ilalim ng matandang balete. Habang papalayo ang kariton, narinig nila ang sigaw ni Mang Isko. Hindi galit, kundi pusong wasak. "Mga anak, kahit minsan, minahal ko kayo ng buong buhay ko." Ngunit nilamon ng ulan at hangin ang kanyang tinig. Mag-isang naiwan si Mang Isko sa gitna ng kagubatan. Lumakas ang ulan. Kumulog. Humampas ang malamig na hangin sa kanyang payat na katawan. Nanginginig siyang sumilong sa ilalim ng balete. Yakap ang manipis na banig. Buong gabi siyang umiyak. Hindi dahil sa takot sa dilim, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala na siyang tahanan. Lumalim ang gabi at kasabay nito'y ang kakaibang katahimikan ng bundok Anito. Ngunit pagsapit ng hating gabi, may narinig siyang mga kaluskos sa paligid. Akala niya'y mababangis na hayop, ngunit laking gulat niya nang may maliliit na liwanag na unti-unting lumitaw mula sa pagitan ng mga ugat ng balete. 1, 2, 10. Parang mga alitap-tap, ngunit kakaiba ang kinang, berde, ginto at bughaw. Mula sa likod ng puno, may lumabas na maliliit na nilalang na hindi hihigit sa isang dangkal ang taas. May ilan na may pulang sombrero, ang iba na may dahong nakabalabal sa katawan. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na tila bituin at ang kanilang mga taingay matutulis na parang dahon ng kawayan. Napatigil si Mang Isko. "Mga duwende?" bulong niya. Lumapit ang isa, may mahabang puting balbas at hawak na maliit na baston na yari sa ugat. "Tama ka, matandang tao," sabi nito sa tinig na maliit ngunit malinaw. "Kami ang mga bantay ng bundok Anito." Napaatras si Mang Isko, ngunit wala na rin siyang lakas. "Huwag kang matakot," sabi ng duwendeng matanda. "Narinig namin ang iyak ng pusong hindi karapat-dapat iwan."
Bakit? Bakit ninyo ako lalapitan? Dahan-dahang ngumiti ang maliit na nilalang. Sapagkat noon pa man, kilala ka ng bundok. Ikaw ang batang minsang nagtanim ng punla sa paanan nito imbes na pumutol ng puno. Ikaw ang lalaking nag-iwan ng bigas para sa mga ibon tuwing tagtuyot. Ikaw ang taong may pusong marunong gumalang sa kalikasan. Napaluha si Mang Isko. Naalala niya ang kabataan niyang madalas umaakyat sa bundok upang magtanim ng puno at mag-alay ng pagkain sa kalikasan, hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil sa paggalang. Hindi ka namin pinabayaan noon, sabi ng duwende, at lalong hindi ngayon. Sa isang kumpas ng baston ng matandang duwende, nagliwanag ang paligid. Mula sa mga ugat ng balete, biglang bumukas ang isang lihim na daan pababa sa kailaliman ng puno. At doon nasilayan ni Mang Isko ang isang mahiwagang mundo. Maliliit na bahay na yari sa kabute, ilaw mula sa kristal, mga halamang kumikislap, at mga duwendeng masayang naglalakad. Halika, sabi ng pinuno. Sa gabing ito, hindi ka na nag-iisa. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y iwan, nakaramdam muli si Mang Isko ng init, hindi lamang sa katawan, kundi sa pusong halos mamatay sa dalamhati. At habang siya'y inaakay papasok sa lihim na kaharian ng mga duwende, hindi niya alam na ang gabing iyon ang simula ng isang himalang magpapabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi maging sa kapalaran ng mga anak na tumalikod sa kanya. Dahan-dahang bumaba si Mang Isko sa makislap na landas na bumukas sa ilalim ng matandang balete, habang napapalibutan siya ng mumunting nilalang na tila mga bituing nagkaroon ng buhay. Ang bawat hakbang niya'y may kasabay na kakaibang hiwaga. Ang malamig at maputik na lupa ng bundok ay napalitan ng makinis na daanang tila yari sa pinong ugat na kumikinang sa luntiang liwanag. Habang papalalim siya sa lihim na daan, napansin niyang unti-unting nawawala ang sakit ng kanyang katawan. Ang kanyang mga tuhod na kanina'y halos hindi may hakbang dahil sa ginaw at pagod ay tila gumagaan. Ang hanging kanyang nilalanghap ay mabango. May halimuyak ng bagong sibol na damo, sariwang ulan at mga bulaklak na hindi pa niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Sa dulo ng daan ay bumungad sa kanya ang isang kahariang hindi kayang ilarawan ng karaniwang isip. Sa ilalim ng dambuhalang balete ay may isang malawak na lupain na parang sariling mundo. Ang kisame nito'y hindi bato, kundi isang sapot ng mga ugat at kristal na kumikislap na parang kalangitan sa gabi. Sa bawat sulok ay may mga halamang nagbibigay liwanag, mga kabuting bughaw, mga bulaklak na kulay ginto, at mga baging na may mumunting ilaw na warii mga bituin na nakasabit sa sanga. Ang mga bahay ay yari sa kabute, kahoy, bato, at mga tuyong dahon, ngunit bawat isa'y may pambihirang ganda. May mga tulay na yari sa baging na nagdurugtong sa malalaking ugat at may maliliit na batis ng malinaw na tubig na kumikislap na tila pilak. Hindi makapaniwala si Mang Isko. Diyos ko, bulong niya, may ganito palang lugar. Ngumiti ang matandang duwendeng may puting balbas. Ito ang lihim na kaharian ng Anitaw, sabi nito, tahanan ng mga duwendeng tagapagbantay ng bundok Anito sa loob ng maraming siglo. Anitaw, ulit ni Mang Isko. Ako si Punong Duwende Doro, pakilala ng matanda habang marahang yumuyuko.
At mula ngayong gabi, ikaw ay panauhing may dangal sa aming kaharian. Biglang nagsilapit ang iba pang mga duwende, may matatanda, bata, at maging mga musmos na kasinlaki lamang ng palad. Ang ilan ay may dalang mumunting basket ng prutas, ang iba na may kumakaway na tila matagal na siyang kakilala. Siya ba yon? Ang taong mabait sa bundok? Ang nagtanim noon ng narra? Ang nagligtas sa sugatang ibon? Nagtatakang tumingin si Mang Isko kay Doro. Kilala nila ako? Hindi man kami laging nakikita, sagot ni Doro, ngunit matagal ka naming minamasdan. Dinala siya ng mga duwende sa isang tahanang yari sa matandang ugat ng puno, ngunit sa loob ay higit pa sa anumang bahay na nakita niya. May higaan na malambot na tila ulap, hinabing kumot mula sa hibla ng mahiwagang halaman at isang munting dapugan na hindi apoy ang gamit kundi kristal na nagbibigay init. Magpahinga ka muna, sabi ni Doro. Ngunit bago pa man siya mahiga, may dumating na 3 duwending babae na may dalang gintong bandihado. Naroon ang may init na sabaw mula sa kabuting gubat, maliliit na tinapay na amoy pulot, at bunga ng mga punong hindi niya kilala, mga prutas na kumikislap at tila may hamog ng umaga. Hindi ko yata ito karapat-dapat, mahina niyang sabi. Karapat-dapat ka, sagot ng isang duwending babae. Sa unang pagkakataon, may tao muling nakapasok dito, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa sugatang puso. Napaluha si Mang Isko. Habang siya'y kumakain, matagal niyang hindi naramdaman ang ganitong uri ng pag-aaruga. Sa sariling tahanan, bago siya iniwan, madalas ay tira-tira na lamang ang kanyang pagkain. Minsan pa nga, wala. Ngunit dito, sa piling ng mga nilalang na dati akala niya'y kathang-isip lamang, naramdaman niyang muli siyang mahalaga. Pagkaraan ng hapunan, inanyayahan siya ni Doro sa gitna ng kaharian. Sa sentro ng anitaw ay may isang dambuhalang puno, mas malaki pa sa baleteng nasa ibabaw. Ang katawan nito ay tila puso ng buong bundok, at sa gitna ng puno ay may kumikislap na batong kulay esmeralda. Ito ang puso ng anito, paliwanag ni Doro. Dito dumadaloy ang lakas ng bundok, ng kagubatan, at ng aming lahi. Bakit ninyo ito ipinapakita sa akin? Sapagkat hindi ka lamang basta iniligtas. Nagtaka si Mang Isko. Sa unang pagkakataon, naging seryoso ang mukha ni Doro. Pinili ka. Natahimik ang buong paligid. Pinili para saan? May sinaunang sumpa sa bundok anito, sabi ni Doro. Unti-unting humihina ang aming kaharian dahil sa pagkalimot ng tao sa paggalang sa kalikasan. Marami ng puno ang pinutol, maraming ilog ang dinungisan, maraming puso ang naging sakim. Tulad ng mga anak ko, bulong ni Mang Isko. Hindi sumagot si Doro, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pag-unawa. Ngunit may propesiya, pagpapatuloy niya. Darating ang isang taong nasaktan ng sariling dugo, ngunit mananatiling malinis ang puso. Isang taong minsang nagtanim ng buhay sa bundok. Isang taong muling magbabalik ng balanse sa pagitan ng tao at ng mga nilalang ng kalikasan. Napaatras si Mang Isko. Ako? Isa lang akong matandang magsasaka. Hindi nasusukat sa lakas ng katawan ang halaga ng isang nilalang, sagot ni Doro.
kundi sa tibay ng puso. Sa gabing iyon, dinala si Mang Isko sa isang seremonya. Nagtipon ang buong kaharian sa paligid ng puso ng anito. Umawit ang mga duwende sa wikang hindi niya maunawaan, ngunit dama niya ang kahulugan, isang awit ng pagtanggap. Mula sa puno ay may lumabas na liwanag na dahan-dahang bumalot sa kanyang katawan. Bigla niyang nakita sa kanyang isip ang mga alaala ng nakaraan. Ang batang siya na nagtatanim ng punla, ang kabataang nagbibigay ng tubig sa tuyong lupa, ang ama na nagsasakripisyo para sa mga anak, ang matandang iniwan sa gitna ng dilim. At pagkatapos, may mga larawang hindi pa nangyayari. Isang malaking tagtuyot sa San Leonardo, pagkawasak ng mga bukirin, pagdurusa ng kanyang mga anak, at isang pagbabalik. Biglang napamulat si Mang Isko, hinihingal. Ano iyon? Mga sulyap sa maaaring hinaharap, sabi ni Doro. Ang bundok ay hindi lamang tahanan, isa rin itong tagapag-ingat ng kapalaran. Bakit ko nakita iyon? Sapagkat ang kapalaran ng iyong pamilya at ng baryo ay hindi pa tapos. Mabigat man ang kanyang puso sa alaala ng pagtataksil, may kung anong bagong apoy na sumiklab sa loob ni Mang Isko. Hindi apoy ng galit, kundi ng layunin. Kinagabihan, habang siya'y nagpapahinga sa kanyang bagong silid, hindi siya dinalaw ng sakit, gutom o ginaw. Sa halip, isang munting duwende ang lumapit sa kanyang tabi, isang batang babae na may pakpak na tila dahon. Ako si Luningning, sabi nito. Maaari ba kitang tawaging lolo? Napangiti si Mang Isko sa unang pagkakataon matapos ang kanyang pag-abandona. Oo naman, yumakap si Luningning sa kanyang kamay. Hindi ka na malulungkot dito. At sa simpleng yakap na iyon, may bahagi ng pusong wasak ni Mang Isko ang nagsimulang maghilom. Hindi niya alam na sa ibabaw ng bundok, sa baryong minsang kanyang tinawag na tahanan, nagsisimula na ring gumulong ang kapalaran ng mga anak na iniwan siya. Sapagkat ang bundok anito ay hindi lamang tahanan ng mga duwende, ito rin ay bantay ng katarungan. At sa bawat pusong nagtaksil sa kabutihan, may kapalit na aral na hindi matatakasan. Habang mahimbing na nagpapahinga si Mang Isko sa lihim na kaharian ng Anitaw, sa ibabaw ng bundok anito ay patuloy ang pagbuhos ng ulan, malakas, malamig, at tila may dalang mabigat na pahiwatig mula sa kalangitan. Sa pababang daan patungong Barrio San Leonardo, mabilis na humahagibis ang lumang kariton nina Roman, Teresa at Daniel. Walang sino man sa kanila ang nagsasalita, tanging langit-ngit ng gulong, hampas ng ulan at ungol ng hangin ang maririnig sa gitna ng kanilang pagbabalik. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan. Ito'y bigat ng kasalanang pilit nilang ibinabaon sa kanilang mga dibdib. Mahigpit ang hawak ni Roman sa renda ng kalabaw, ngunit sa bawat tunog ng kulog ay tila may kung anong kumakabog sa kanyang isipan. Ang tinig ng kanyang ama. Mga anak, minahal ko kayo ng buong buhay ko. Umigting ang kanyang panga. Huwag kayong lumingon, matigas niyang sabi. Napatingin si Daniel sa kanyang kuya, bakas ang pag-aalinlangan sa mukha. Kuya, paano kung may mangyari kay tatay? Matanda na siya, sagot ni Roman, malamig ngunit may bahagyang panginginig. Mas mabuti na iyon kaysa pabigat siya sa atin habang buhay.
Napapikit si Teresa. "Roman," mahina niyang sambit, "hindi ko yata kaya." "Hindi mo kaya?" Mabilis siyang nilingon ng kapatid. "Nasaan ka nung ayaw mo siyang patirahin sa bahay mo dahil baka makita ng mga bisita mong mayamang biyenan ang amoy lupa mong ama?" Parang sinaksak ang dibdib ni Teresa. Tahimik siyang napaiyak. Si Daniel na may yumuko. Siya man ay may sariling dahilan. Maliit ang inuupahang silid sa syudad, gipit sa trabaho, at ayaw ng asawa niya sa responsibilidad ng isang matandang sakitin. Lahat sila'y may dahilan. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng malakas na ulan, ang bawat dahilan ay tila unti-unting nagiging kasalanan. Pagdating nila sa baryo, bawat isa'y naghiwa-hiwalay patungo sa kani-kanilang buhay, pilit nililimot ang ginawa. Ngunit hindi ganoon kadaling magtago mula sa konsensya. Kinagabihan, sa malaking bahay ni Roman sa bayan, hindi siya makatulog. Kahit nakahiga siya sa malambot na kama sa tabi ng kanyang asawa, pakiramdam niya'y may malamig na hanging dumadaloy sa buong silid. Biglang namatay ang ilaw. "Brownout lang ba?" tanong ng asawa niyang si Clarissa. Ngunit bago pa siya makasagot, may narinig silang marahang katok mula sa bintana. Tok, tok, tok. Nasa ikalawang palapag ang kanilang silid. Nanigas si Roman. May tao ba riyan?" Sigaw niya. Walang sumagot. Ngunit muli, tok, tok, tok. Mas mabagal, mas madiin. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bintana, ngunit pagtabi niya sa kurtina, wala siyang nakita kundi ang madilim at basang gabi. Bumalik siya sa kama, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit pagsara niya ng mata, "Roman," napabalikwas siya. Boses iyon ng kanyang ama. "Roman, giniginaw ako." Napayakap siya sa sarili. Hindi totoo ito. Sa kabilang bahay naman ni Teresa, ganoon din ang gabi. Habang nakatingin siya sa salamin, nagsusuklay bago matulog, napansin niyang tila may aninong nakatayo sa likod niya. Isang payat, nakayukong matanda. Napahiyaw siya at mabilis na lumingon. Wala. Ngunit pagharap niyang muli sa salamin, nandoon na naman, basa ng ulan, nanginginig, malungkot ang mga mata. "Anak!" Nabitawan ni Teresa ang suklay. "Patawarin mo ako," sigaw niya habang napapikit. Pagdilat niya, normal na muli ang salamin. Samantala, si Daniel, sa kanyang maliit na apartment sa syudad, ay nagising sa kakaibang tunog ng yapak sa labas ng kanyang pinto. Dahan-dahan, kaladkad, parang mahina ang tuhod. "Tay?" Hindi niya namalayang nasambit. Sumilip siya sa siwang ng pinto at nakita niya ang isang matandang nakatalikod. "Tay?" Biglang lumingon ang figura. Ngunit hindi mukha ng kanyang ama ang nakita niya, kundi isang duwendeng may mapupulang mata. Napaatras siya at napasubsob sa sahig. Kasabay noon ang malakas na bulong. Ang bundok ay nakakita. Biglang naglaho ang nilalang. Kinabukasan, sabay-sabay na nagising ang magkakapatid na maputla, balisa, at walang maipaliwanag na takot. Ngunit higit pa roon ang naghihintay sa kanila. Sa araw ding iyon,
sunod-sunod na dumating ang kamalasan. Si Roman, na may malaking negosyo ng mga kagamitan sa bukid, ay nawalan ng pinakamalaking customer matapos masunog ng misteryoso ang kanyang bodega. Si Teresa na may nabalitang nalugi ang negosyong pinasok ng kanyang asawa, dahilan upang magsimulang mabawi ang kanilang mga ari-arian. At si Daniel, matapos mahuli sa tanggalan sa kompanya, ay isa sa mga unang sinibak. Sa loob lamang ng isang araw, tila gumuho ang mundong pinaghirapan nilang itayo. Hindi ito normal, bulong ni Teresa nang magkita silang tatlo sa lumang bahay ng kanilang ama. Ngayon lamang sila muling nagsama-sama mula ng gabing iniwan nila si Mang Isko. Baka sumpa ito, nanginginig na sabi ni Daniel. Tumigil ka nga, sigaw ni Roman, ngunit kapansin-pansin ang takot sa kanyang mukha. Ngunit nang pumasok sila sa loob ng kubo ni Mang Isko, lalo silang nangilabot. Nandoon pa rin ang lumang lampara, ang upuang kahoy, ang maliit na hapag. Ngunit sa gitna ng mesa, may tatlong maliliit na batong kulay berde. At sa ilalim ng mga iyon ay isang dahon ng balete na may nakaukit na mga salitang, "Ang pusong nagtanim ng sakit ay aanihin ang katotohanan." Nanlamig silang lahat. "Hindi ako nag-iwan niyan," bulong ni Teresa. Biglang umihip ang malamig na hangin kahit sarado ang bintana. At mula sa sulok ng kubo, may narinig silang mahinang tawa. Hindi tao. Maliit, matalas, at misteryoso. "Ha! Ha! Ha!" "Takbo!" sigaw ni Daniel. Nagunahan silang lumabas ng bahay, halos madapa sa takot. Mula sa lilim ng lumang aparador, unti-unting lumitaw si Luningning, ang batang duwending may pakpak na tila dahon. Kasama niya si Punong Doro. Hindi pa sila pinaparusahan, mahinahong sabi ni Doro. Ginigising pa lamang. "Bakit hindi na lang po agad?" tanong ni Luningning. "Sapagkat ang tunay na katarungan," sagot ni Doro, "ay hindi agad pagwasak." Tumingin siya sa malayong baryo. Ito'y pagbibigay ng pagkakataong makita ng bulag na puso ang sarili nitong kasakiman. Sa ilalim ng bundok anito, nagising si Mang Isko mula sa mahimbing na tulog. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakadama siya ng kakaibang gaan. Ngunit kasabay nito'y may bumubulong sa kanyang dibdib. Parang may nangyayaring hindi niya nakikita. Lumapit si Doro sa kanya kinabukasan. "May unos nang nagsimula sa buhay ng iyong mga anak." Nabigla si Mang Isko. "Ano? Pinaparusahan ba sila?" "Hindi pa," sagot ng punong duwende. Ngunit ang bawat anak na lumimot sa sakripisyo ng magulang ay kailangang harapin ang anino ng sarili nilang puso. Napayuko si Mang Isko. Sa kabila ng sakit, hindi poot ang namayani sa kanya. "Kahit ganoon," bulong niya, "mga anak ko pa rin sila." Ngumiti si Doro, tila iyon mismo ang sagot na hinihintay ng bundok. "Sapagkat ang puso mong marunong pa ring magmahal matapos pagtaksilan, ay pusong may kapangyarihang higit sa akala mo." At sa sandaling iyon, nagsimulang magliwanag ang puso ng anito. Dahil ang tunay na himala ng bundok ay hindi lamang parusa, kundi pagtubos. Ngunit bago iyon mangyari, kailangang maranasan muna ng mga anak ni Mang Isko ang dilim na minsan nilang ipinatikim sa kanilang ama. Mula ng gabing iyon,
tila tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ng magkakapatid na Roman, Teresa at Daniel. Ang dating matitibay nilang tahanan ay unti-unting napalitan ng takot. Ang dating kumpiyansa ay naging pag-aalinlangan, at ang mga pusong matagal nang natabunan ng ambisyon ay nagsimulang kalampagin ng mga alaalang pilit nilang ibinaon. Sa Barrio San Leonardo, mabilis kumalat ang balita. Nalugi raw si Roman. May multo raw sa bahay ni Teresa. Nawalan ng trabaho si Daniel. Ngunit higit sa lahat, may isang tanong na lihim na umiikot sa baryo. Nasaan si Mang Isko? May ilan na nagsabing umalis ito. May ilan namang bumulong na baka namatay na sa kabundukan. Ngunit ang matatanda sa baryo, lalo na yaong mga lumaki sa mga alamat ng bundok Anito, ay tahimik lamang. Sapagkat may mga bagay na hindi dapat basta hinuhusgahan. Samantala, si Aling Pasing, ang pinakamatandang albularya sa San Leonardo, ay nakaupo isang hapon sa kanyang balkonahe nang dumating ang magkakapatid. Maputla si Teresa, gusot ang buhok ni Daniel, at si Roman, kahit pilit matatag, ay halatang binabagabag. Aling Pasing, bungad ni Teresa, kailangan po namin ng tulong. Hindi agad nagsalita ang matanda. Tinitigan niya sila isa-isa na para bang hindi lamang mukha kundi kaluluwa ang kanyang binabasa. May ginawa kayo, malamig niyang sabi. Nagkatinginan ang tatlo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang bundok Anito, sabi ng matanda habang pinapaikot ang hawak niyang rosaryo at mga tuyong halamang gamot, ay hindi basta bundok. Buhay iyan. Nakakakita. Nakakarinig. Biglang natuyo ang lalamunan ni Daniel. Paano ninyo nalaman? Dahil ang bundok ay hindi basta nagpapakita ng galit, maliban kung may malaking kasalanang ginawa laban sa puso. Napayuko si Teresa at tuluyang napaiyak. Iniwan po namin si tatay. Natahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila huminto. Napapikit si Aling Pasing. Wari may mabigat na kumpirmasyong kanyang kinatatakutan. Sa bundok Anito, tumango si Roman, bagaman mabigat sa kanya ang umamin. Hindi namin sinasadya, wala lang kaming dahilan. Biglang tumalim ang tingin ng matanda. Lahat ng nagtaksil sa magulang ay may dahilan, pero hindi lahat ng dahilan ay tama. Parang matutulis na karayom ang bawat salitang tumusok sa kanilang budhi. Kung buhay pa siya, bulong ni Daniel, paano namin siya mahahanap? Tahimik na tumayo si Aling Pasing at pumasok sa kanyang silid. Pagbalik niya, may dala na siyang isang maliit na supot na gawa sa tela. May lamang pinatuyong dahon, asin, at isang antigong agimat na yari sa kahoy ng balete. Hindi ito proteksyon laban sa bundok, sabi niya. Walang taong kayang labanan ng bundok Anito kapag ito nagpasya. Kung ganoon, para saan po ito? Para hindi kayo tuluyang maligaw kung karapat-dapat pa kayong makabalik. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, nagsimulang muli nilang akyatin ang bundok. Ngunit ibang-iba ito kaysa noong una nila iyong tinahak. Noon, dala nila ang kanilang ama at kasalanan. Ngayon, dala nila ang takot. Mas makapal ang hamog, mas malamig ang hangin, at bawat sanga ng puno ay tila mga kamay na nais silang pigilan. Parang ayaw tayong papasukin, bulong ni Teresa.
Magpatuloy lang, sabi ni Roman, bagaman siya man ay kinakabahan. Habang papalalim sila sa gubat, nagsimula nilang marinig ang mga bulong. Roman, Teresa, Daniel. Boses iyon ni Mang Isko. Mga anak. Tatay? Sigaw ni Daniel. Ngunit sa halip na ama nila, isang matandang puno ang kanilang nadatnan. Nakaukit dito ang hugis ng mukha na tila umiiyak. Biglang umihip ang malakas na hangin at isa-isang nagsulputan ang mga anino. Hindi mga multo, kundi mga alaala. Nakita ni Roman ang batang sarili na karga-karga ng kanyang ama habang mataas ang lagnat niya noon. Nakita ni Teresa ang gabing ibinenta ni Mang Isko ang natitira nilang kambing upang mabili ang kanyang uniforme sa eskwela. Nakita ni Daniel ang sariling umiiyak noong bata pa siya, habang magdamag siyang pinapaypayan ng ama kahit ito'y sugatan sa bukid. Hindi, bulong ni Teresa habang lumuluha. Patawad, sabi ni Daniel, lumuluhod. Ngunit Roman, pilit pa ring nilalabanan ng bigat. Panlilin lang ito. Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang bumuka ang lupa sa kanyang paanan. Napahiyaw siya at muntik nang mahulog sa isang malalim na bangin kung hindi lamang siya nahila ni Daniel. Kuya, nanginginig na napasandal si Roman sa puno. At doon niya narinig ang isang tinig. Ang pusong pinakamatigas, ang siyang pinakamahirap iligtas. Mula sa ibabaw ng isang ugat, lumitaw si Punong Doro kasama si Luningning. Mga duwende, bulong ni Teresa. Napaluhod silang tatlo. Nasaan ang ama namin? Umiiyak na tanong ni Daniel. Tahimik silang pinagmasdan ni Doro. Bakit ninyo siya hinahanap ngayon? Dahil gusto naming itama. Talaga ba? Putol ni Doro. O dahil natatakot lamang kayo sa kapalit ng inyong ginawa? Walang makasagot. Sapagkat kahit sila mismo, hindi pa nila lubos alam. Sa ilalim ng kaharian ng anitaw, habang nakaupo si Mang Isko sa tabi ng puso ng anito, muli niyang nakita ang mga larawan ng kanyang mga anak, pagod, sugatan sa takot, at umiiyak. Doro, sabi niya, nasasaktan sila. Masakit din ang iniwan nila sa iyo. Oo, sagot ni Mang Isko. Pero ayokong masira sila. Doon napatigil si Doro. Sapagkat bihira maging ganoon ang tao. Kadalasan, ang nasaktan ay humihingi ng ganti. Ngunit si Mang Isko, pag-ibig pa rin ang laman ng puso. Kung gayon, sabi ni Doro, handa ka bang harapin ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging ama? Ano iyon? Ang magpatawad kahit hindi pa sila karapat-dapat. Napapikit si Mang Isko. Mabigat. Napakabigat. Ngunit sa huli, tumulo ang kanyang luha habang siya'y tumango. Oo, dahil mahal ko sila. Sa mismong sandaling iyon, mas lalong nagliwanag ang puso ng anito. At sa kagubatan, huminto ang malakas na hangin. Muling humarap si Doro sa magkakapatid. May isang paraan upang makita ninyo ang inyong ama. Nag-angat sila ng tingin. Ngunit bago iyon, kailangan ninyong tahakin ang landas ng pagsisisi. Ano po iyon? Tanong ni Teresa. 3 gabi, 3 pagsubok, 3 sugat ng puso. Kapag nabigo kayo,
Ano pong mangyayari? Nanginginig na tanong ni Daniel. Matalim ngunit tahimik ang sagot ni Doro. Maaaring hindi na kayo muling makalabas sa bundok Anito. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang kanilang kasalanan, walang umatras. Sapagkat ngayon, hindi na lamang takot ang nagtutulak sa kanila, kundi ang pagnanais na muling matagpuan ang amang minsan nilang iniwan. At sa ilalim ng mahiwagang bundok, nagsimula ang tunay na paglalakbay. Hindi lamang para hanapin si Mang Isko, kundi upang hanapin ang mga pusong matagal nilang nawala. Sa kailaliman ng bundok Anito, sa pagitan ng mga punong kasing tanda ng mga alamat at mga batong saksi sa mga lihim ng daigdig, tumayo ang tatlong anak ni Mang Isko sa harap ng isang landas na hindi matatagpuan sa karaniwang mapa ng tao. Ito ang landas ng pagsisisi. Isang daang nababalot ng makapal na hamog, may tatlong hiwalay na pintuang yari sa ugat, bato at liwanag. Bawat isa'y tila humihinga, buhay at nag-aabang sa katotohanan ng sinumang mangangahas pumasok. Sa itaas ng bawat daan ay may nakaukit na sinaunang salita. Para kay Roman, ang timbang ng kasakiman. Para kay Teresa, ang salamin ng hiya. Para kay Daniel, ang anino ng kahinaan. Tahimik na tumayo sina Roman, Teresa at Daniel, habang si Punong Doro ay nasa harapan nila, tangan ang baston na may liwanag ng ugat ng balete. Walang sino man ang maaaring sumama sa inyo, sabi niya. Ang bawat pagsubok ay laban sa sarili. Paano namin malalaman kung pumasa kami? Tanong ni Teresa. Kapag natutunan ninyong magsabi ng katotohanan, kahit sa sarili ninyong puso. Nanginginig man, isa-isang humakbang ang magkakapatid patungo sa kani-kanilang landas. Ang timbang ng kasakiman. Pumasok si Roman sa pintuang yari sa bato. Agad siyang bumungad sa isang malawak na bukirin, ang dati nilang lupain noong siya'y bata pa. Naroon ang lumang kubo, ang pilapil, ang araw na tila ginto sa hapon. Ngunit may kakaiba. Sa gitna ng bukid ay naroon ang batang si Roman, marungis, gutom, at nakayapak. At sa malayo, si Mang Isko, bata pa, malakas, pawis na pawis, sa pag-aararo. Hindi ito totoo, bulong ni Roman. Ngunit narinig niya ang sariling batang tinig. Tatay, gutom na po ako. Agad iniwan ni Mang Isko ang araro kahit hapo, tumakbo pa uwi, at ibinigay sa anak ang baon niyang kanin, samantalang siya'y tubig lamang ang ininom. Sunod-sunod na nagbago ang tanawin. Nakita ni Roman ang ama na ibinenta ang kanilang lupaing Minana para lamang mapag-aral siya sa Maynila. Nakita niya ang ama na naglakad ng milya-milya para madalhan siya ng matrikula. Nakita niya ang sarili na unti-unting nahiya sa kanyang pinagmulan, hanggang dumating ang eksenang pilit niyang kinalimutan. Ang araw na pinapunta siya ni Mang Isko sa graduation niya sa kolehiyo. Nakatayo noon ang matanda sa labas, suot ang luma ngunit malinis na barong. Ngunit sinabi ni Roman sa gwardiya, "Huwag niyo pong papasukin yan, probinsyano lang po yan." Nanigas si Roman. Hindi. Mula sa lupa, biglang umangat ang mga baryang pilak, salapi, titulo at alahas, lahat ng pinaghirapan niyang yaman.
ngunit isa-isa itong naging tanikala na pumulupot sa kanyang katawan. Ang kasakiman, umalingaw-ngaw ang tinig ng bundok, ay hindi lamang pag-ibig sa salapi. Mas humigpit ang tanikala, kundi kahihiyan sa pinag-ugatan. Napaluha si Roman. Sa unang pagkakataon, hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Patawad, hagulgol niya. Pinili ko ang yabang kaysa ama ko. Biglang nabasag ang mga tanikala. At sa kanyang palad ay lumitaw ang isang butil ng palay. Ang salamin ng hiya. Samantala, pumasok si Teresa sa pintuang yari sa ugat. Natagpuan niya ang sarili sa isang napakalaking silid na puro salamin. Sa bawat salamin, iba't ibang anyo niya ang nakikita bata. Dalaga, mayaman, matanda. Ngunit sa likod ng bawat Teresa, naroon si Mang Isko. Tahimik, laging naghihintay. May isang salaming biglang lumiwanag. Nakita niya ang araw ng kanyang kasal. Napakaganda niya noon, nakaputing bestida, napapalibutan ng mayayamang panauhin. Sa labas ng simbahan, naroon si Mang Isko, pawisan, simpleng damit, may dalang maliit na kahon. Regalo sana niya. Ngunit si Teresa mismo ang nagsabi, "Tay, doon na lang po kayo sa likod. Nakakahiya po kasi sa pamilya ng asawa ko." Parang pinunit ang dibdib ni Teresa. Hindi, huwag. Ngunit hindi huminto ang mga salamin. Nakita niya ang maraming pagkakataong ikinailan niya ang ama sa mga kaibigan, sa biyanan, sa sariling mga anak. Hanggang sa huling salamin, ang gabing iniwan nila ito sa bundok. Biglang nagbitak-bitak ang lahat ng salamin at bawat piraso'y sumigaw. Nahiya ka sa taong hindi kailanman nahiya sa pagmamahal sa iyo. Napahandusay si Teresa sa sahig. Patawad. Patawad po, Tay. Tumulo ang kanyang luha sa lupa. At mula roon ay sumibol ang isang puting bulaklak. Ang anino ng kahinaan. Si Daniel na may pumasok sa pintuang yari sa liwanag. Madilim. Tahimik. Hanggang nakita niya ang sarili sa maliit niyang apartment sa syudad. Naroon ang asawa niyang si Cora. Hindi pwedeng dito tumira ang tatay mo, malamig nitong sabi noon. Mamili ka, ako o siya. At pinili niya ang katahimikan, hindi dahil masama siya, kundi dahil mahina siya. Biglang lumitaw ang maraming anyo ni Daniel sa dilim. Daniel na natatakot. Daniel na sumusunod. Daniel na umiiwas. Hindi lahat ng kasalanan ay gawa ng malupit, sabi ng tinig sa paligid. Lumitaw ang anino niyang nakayuko. Minsan, gawa ito ng taong walang lakas gumawa ng tama. Napaupo si Daniel. Doon niya napagtanto. Hindi man siya ang utak ng pag-abandona. Pinayagan niya. At minsan, ang pananahimik sa mali ay isa ring pagtataksil. Lumuhod siya. Duwag ako. Patawad po, Tay. Hindi kita ipinaglaban. Mula sa dilim, may maliit na apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. At sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang munting ilaw. Ang pagtatagpo. Pagsikat ng kakaibang liwanag sa gitna ng gabi, sabay-sabay na bumalik ang tatlo sa harap ni Punong Doro. Pagod, luhaan, ngunit nagbago.
Sa harap ni Doro, ipinakita nila ang kanilang natanggap. Ang butil ng palay ni Roman, ang puting bulaklak ni Teresa, ang munting ilaw ni Daniel. Tumango si Doro. Ngayon, nakita na ninyo. Nasaan na po si tatay? Umiiyak na tanong ni Teresa. Hindi sapat ang makita lamang ang kasalanan, sagot ni Doro. May 2 pang gabi. 2 pa? Bulong ni Roman. Ang unang gabi ay para makita ang sugat na ginawa ninyo. Tumingin siya sa kanilang 3. Ang ikalawa ay para maramdaman ninyo ang sakit na iyon. Biglang lumamig ang paligid. Sa malayo, umugong ang bundok Anito. At sa ilalim ng kaharian, napahawak si Mang Isko sa dibdib. Sapagkat nararamdaman niya, papalapit na ng papalapit ang kanyang mga anak. Ngunit bago nila siya muling makita, kailangan muna nilang maranasan ang bawat patak ng luha na minsan niyang ibinuhos ng nag-iisa sa ilalim ng balete. Pagkatapos ng unang gabi sa landas ng pagsisisi, inakala ng magkakapatid na ang pinakamabigat na bahagi ng kanilang paglalakbay ay tapos na. Ngunit sa bundok Anito, ang pagkilala sa kasalanan ay simula pa lamang. Sapagkat may mga sugat na hindi lubos na uunawaan hanggat hindi nararamdaman. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga halamang kumikislap, muling tumayo sina Roman, Teresa, at Daniel sa harap ni Punong Doro. Ngunit ngayon, hindi na sila ang parehong taong pumasok sa bundok. May bahid na ng kabigatan ang kanilang mga mata. May lamat na ang kanilang pagmamataas. At sa kaibuturan ng kanilang dibdib, may takot na hindi na para sa sarili, kundi para sa ama nilang minsang kanilang pinabayaan. Sa likod ni Doro, unti-unting bumukas ang isang bilog na liwanag sa paanan ng dambuhalang ugat ng balete. Ang ikalawang gabi, sabi niya, ay tinatawag na gabi ng mga luha. Ano po ang kailangan naming gawin? Tanong ni Daniel. Wala. Nagkatinginan sila. Sa gabing ito, pagpapatuloy ni Doro, hindi kayo kikilos bilang mga anak. Lumalim ang kanyang tinig. Kayo, ang magiging ama ninyo. Biglang umikot ang buong paligid. Nawala ang kaharian. Nawala ang liwanag. Nawala ang mga duwende. At nang muling dumilat ang magkakapatid, sila na si Mang Isko, ang katawan ng pagod. Si Roman ang unang natauhan. Ngunit hindi na siya si Roman. Nararamdaman niya ang bigat ng matandang buto, ang pananakit ng likod, ang gutom na matagal nang tiniis, ang panghihina ng tuhod, ang hapdi ng palad na sanay sa kalyo. Nasa gitna siya ng bukid, tirik ang araw, pasan ang sako ng palay. Ganito, kabigat, hingal niya. Bawat hakbang ay tila may nakadagan na bato sa kanyang likod. Ngunit sa kanyang puso ay may isang layunin. Para sa mga anak ko. Napahinto si Roman. Iyon ang laman ng isip ni Mang Isko sa kabila ng pagod. Hindi galit, hindi reklamo. Pagmamahal. Ang katawan ng sakripisyo. Si Teresa na may napunta sa isang tagpong gabi ng bagyo. Tagos ang ulan. May lagnat ang batang Teresa. Walang pera, walang pagkain. Bilang Mang Isko, pasan niya ang anak sa likod habang naglalakad sa putikan, ilang kilometro para makarating sa albularyo. Bawat hakbang ay hirap, bawat ubo ay kirot. Ngunit hindi niya maibaba ang bata. Anak ko to,
Bulong niya habang umiiyak sa hirap. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa ang init ng bisig ng amang minsan niyang ikinahiya. At doon siya nadurog. Ang katawan ng pag-iisa. Si Daniel naman ay dinala sa pinakamasakit. Katandaan. Mahinang katawan. Tahimik na bahay. Walang bumibisita. Araw-araw niyang naramdaman ang paghihintay ni Mang Isko sa bawat yabag sa labas. Baka dumating si Roman, baka si Teresa, baka si Daniel. Ngunit bawat araw, wala. Hanggang sa gabing dumating nga sila. At bilang Mang Isko, naranasan ni Daniel ang kakaibang saya nang akala niya'y isasama siya ng mga anak. Totoo ba, hindi na ako mag-iisa? Ngunit pagkatapos, ang pag-akyat sa bundok, ang pag-asa, ang pagmamakaawa, at ang pinakamasakit, ang tanawin ng sariling mga anak na tumatalikod. Mga anak, wag naman. Lumuhod si Daniel sa putik habang pinapanood ang kariton na papalayo. At sa dibdib niya'y may sakit na hindi pisikal. Ito ang sakit ng pusong ibinigay ang lahat at iniwang parang wala ng halaga. Napahagulgol si Daniel ng buong lakas, hindi bilang anak, kundi bilang amang iniwan. Ang balete ng dalamhati. Pagkatapos maranasan ang mga alaala, muling nagsama-sama ang tatlo. Ngunit ngayon, nasa ilalim sila ng balete. Ang mismong lugar kung saan nila iniwan si Mang Isko. Malamig, madilim, umuulan, at bilang kanilang ama, sabay-sabay nilang naramdaman ang ginaw ng gabing walang kumot, ang gutom, ang takot, ang pangungulila. Ngunit higit sa lahat, ang tanong, saan ako nagkulang? Biglang umugong ang paligid sa tinig ni Mang Isko. Minahal ko naman sila, pinakain, pinag-aral, ibinigay ko ang lahat. Bakit parang napakadali akong iwanan? Hindi na kinaya ni Teresa. Nagkamali kami, sigaw niya sa dilim. Patawad po, iyak ni Daniel. Si Roman, na pinakamatigas, ay tuluyang lumuhod sa putik. Wala pong kulang sa inyo, kami ang nagkulang. Sa sandaling iyon, tumigil ang ulan. Nagliwanag ang balete. At sa harapan nila, lumitaw ang anyo ni Mang Isko. Hindi ang kasalukuyang matanda, kundi ang mas batang ama nilang malakas pa, nakangiti, at mapagmahal. Mga anak, mahinahon nitong sabi. Tay, sabay-sabay nilang sigaw. 3 hakbang silang tumakbo, ngunit naglaho rin ito. Dahil hindi pa iyon ang tunay niyang katawan. Tinig lamang, alaala lamang. Malapit na kayo, umaling-aungaw ang boses ni Doro, ngunit may huling gabi pa. Ang regalo ng ikalawang gabi. Sa kanilang paanan ay may lumitaw na 3 bagay. Para kay Roman, 1 piraso ng lumang araro. Para kay Teresa, 1 punit ngunit malinis na panyo. Para kay Daniel, 1 lumang lampara. Mga ito, sabi ni Doro, nang muli silang bumalik sa kaharian, ang sumisimbolo sa huling kailangan ninyong gawin. Ano po iyon? Mahina ng tanong ni Roman. Hindi sapat ang pagsisisi. Hindi sapat ang pagluha. Ang tunay na pagmamahal
ay pinatutunayan. Huminto siya. Sa ikatlong gabi, kailangan ninyong isuko ang bagay na pinakamahalaga sa inyo para sa ama ninyong minsan ninyong isinuko. Nanigas sila. Sapagkat ngayon, hindi na lamang ito tungkol sa paghingi ng tawad. Ito'y magiging pagpili. Kung gaano ba talaga kalalim ang kanilang pagbabalik loob. Sa ilalim ng kaharian ng Anitaw, naramdaman ni Mang Isko ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga anak. At kahit hindi pa niya sila nakikita, tahimik siyang napaluha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon. Nararamdaman niyang baka hindi pa tuluyang nawala ang mga anak na minsan niyang minahal ng buong buhay. Pagsapit ng ikatlong gabi sa bundok Anito, nagbago ang anyo ng buong kagubatan. Ang dating makapal na hamog ay naging malinaw na tila may naghihintay na paghuhusga. Ang mga puno ay nakatindig na parang matatandang saksi. Ang hangin ay hindi malamig, ngunit mabigat, tila bawat hinga ay may kasamang tanong. Karapat-dapat ba silang patawarin? Sa gitna ng kaharian ng Anitaw, muling tumayo sina Roman, Teresa at Daniel sa harap ng puso ng Anito. Mas payat sila, mas tahimik, mas sugatan ang damdamin. Ngunit ngayon, wala nang pagmamataas sa kanilang mga mata. Tanging pag-asa. Sa paanan ng dambuhalang punong kumikislap, naghihintay si Punong Doro kasama ang daan-daang duwende ng kaharian. Maging si Luningning ay tahimik, hawak ang maliit niyang kamay sa laylayan ng balabal ni Doro. Ngayong gabi, sabi ng pinuno, haharapin ninyo ang huling handog. Ano po ba talaga ang kailangan naming isuko? Tanong ni Teresa. Hindi namin sasabihin, tugon ni Doro, sapagkat ang tunay na sakripisyo hindi idinidikta. Biglang nagliwanag ang puso ng Anito, at sa harap nila ay lumitaw ang 3 pintuan ng kapalaran. Sa bawat pintuan, nakita nila ang kanilang kasalukuyang buhay. Ang pagsubok ni Roman. Sa unang pintuan, nasilayan ni Roman ang kanyang marangyang bahay, mga titulo ng lupa, negosyo, sasakyan, at lahat ng bagay na buong buhay niyang pinaghirapan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang isang tanong na nakaukit sa liwanag. Ipagpapalit mo ba ang iyong yaman upang maibalik ang buhay na iniwan mo? Buhay? Bulong ni Roman. Sa loob ng pangitain, nakita niya si Mang Isko, matanda, mahina, ngunit nakangiti. Unti-unting naglalaho na parang usok. Kapag pinili mo ang sarili, sabi ng tinig ng bundok, mananatili ang lahat ng ari-arian mo. Ngunit mawawala siya habang buhay. At kapag pinili mo siya, isa-isang naglaho sa paligid ang kanyang mansyon, negosyo at pangalan. Magiging abo ang lahat ng mayroon ka. Nanginig si Roman. Ito ang mundong binuo niya, ang pagkakakilanlan niyang matagal niyang pinahalagahan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, mas malinaw niyang nakita kung sino ang tunay na dahilan kung bakit siya minsang nagkaroon ng lahat. Tatay, bulong niya habang lumuluha. Lumuhod siya. Kahit mawala lahat, ibalik niyo lang po siya. Biglang naglaho ang buong pangitain. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang gintong ugat. Ang pagsubok ni Teresa. Sa ikalawang pintuan, nakita ni Teresa ang kanyang marangyang buhay, mga alahas,
reputasyon, katayuan, at respeto ng lipunang matagal niyang pinanghawakan. Ngunit biglang nagpakita ang kanyang asawa at biyenan. Kapag pinili mo ang ama mong magsasaka, sabi ng pangitain, mawawala ang lahat ng katayuang ipinagmamalaki mo. Hindi ka na magiging kagalang-galang sa mundong pinili mo. Nakita niyang tatalikuran siya ng mga taong minsang kanyang pinahalagahan. Ngunit kung pipiliin mo ang dangal ng iba, unti-unting naglaho si Mang Isko sa dilim. Napapikit si Teresa. Noon niya naunawaan. Buong buhay niyang hinabol ang respeto ng mga taong hindi naman nagsakripisyo para sa kanya, habang ikinahiya niya ang taong buong pusong nagmahal sa kanya. Tinanggal niya isa-isa ang lahat ng alahas sa kanyang katawan. Mawalan na ako ng lahat. Ibinagsak niya ang mga ito sa lupa. Basta maibalik ko lang ang dangal ng ama ko. Nagliwanag ang paligid. At sa kanyang palad ay lumitaw ang isang pilak na dahon. Ang pagsubok ni Daniel. Sa ikatlong pintuan, nakita ni Daniel ang kanyang asawa at mga anak. Kapag pinili mo ang ama mo, sabi ng tinig, maaaring mawala ang pamilyang binuo mo. Ngunit kung mananatili ka sa tahimik mong buhay, nakita niya si Mang Isko na naglalakad mag-isa sa walang katapusang dilim. Ito ang pinakamahirap. Hindi kayamanan, hindi dangal, kundi takot. Takot muling mawalan. Ngunit naalala niya, noong bata siya, hindi kailanman natakot si Mang Isko mawalan para sa kanila. Kaya bakit siya? Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nagsalita siya ng buong tapang. Kung may pamilyang iiwan ako, hindi na ang ama kong unang naging tahanan. Biglang nagliyab ang maliit na ilaw sa kanyang kamay. At ito'y naging isang nagliliwanag na apoy. Ang paghatol ng bundok. Muling nagsama-sama ang tatlo sa harap ni Doro. Ipinakita nila ang kanilang mga handog, ang gintong ugat, ang pilak na dahon, ang buhay na apoy. Tahimik ang buong kaharian. Pagkatapos, unti-unting ngumiti si Doro. Sa wakas, lumuhod ang buong kaharian ng mga duwende. Maging ang mga ugat ng dambuhalang puno ay kumilos na tila sumasayaw. Pinili ninyo. Nanginig ang lupa. Ang puso ng anito ay sumabog sa liwanag. At mula sa gitna nito, dahan-dahang lumitaw si Mang Isko. Ngunit hindi na ang dating mahina at wasak na matanda. Siya'y nakatindig ng tuwid, masigla, maliwanag ang mukha. Ang kanyang buhok ay puti pa rin, ngunit tila pilak sa kinang. Ang kanyang mga matay puno ng kabutihan. Tatay! Umiiyak na bulong ni Teresa. Sabay-sabay silang lumuhod. Patawad po, patawad po, patawad po. Umagos ang kanilang luha sa paanan ng ama. Tahimik si Mang Isko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng sandaling matagal nang ipinagkait sa kanilang lahat. Dahan-dahan niyang inilapit ang nanginginig niyang mga kamay sa ulo ng tatlo. At last, bulong ni Luningning, umiiyak din. Pagkatapos, yumakap si Mang Isko. Isang yakap na walang panunumbat, walang paghihiganti, walang kondisyon.
Yakap ng amang kahit iniwan ay marunong pa ring magmahal. Pinatawad ko na kayo noon pa man. Tuluyan nang nabasag ang natitirang tigas sa puso ng magkakapatid. Sa gabing iyon, hindi lamang 3 anak ang muling isinilang, kundi isang pamilya. Ngunit bago tuluyang matapos ang hiwaga ng bundok anito, nagsalita si Doro. Ang kapatawaran ay simula pa lamang. Nagkatinginan sila. Dahil ang tunay na pagsisisi ay kailangang patunayan sa mundong iniwan ninyo. Ano pong ibig sabihin? Tanong ni Roman. Tumingin si Doro sa baryo San Leonardo. Sa malayo, nakita nila. Natutuyo ang mga bukirin. Nangangayayat ang lupa. Nawawala ang ilog. Ang baryo ninyo, sabi ni Doro, ay unti-unting namamatay dahil sa kasakiman ng tao. At kayo, tumingin siya sa pamilya ni Mang Isko. Ang pinili ng bundok upang ibalik ang buhay nito. Sa wakas, naunawaan nila, ang kanilang pagbabalik ay hindi lamang para sa ama, kundi para sa buong bayang unti-unti ring nawawala. At sa pagsikat ng bagong araw, nagsimula ang mas malaking laban. Hindi laban sa sumpa, kundi laban sa kasakimang sumisira sa tao, pamilya at kalikasan. Pagsikat ng araw matapos ang mahiwagang gabi sa kaharian ng Anitaw, unang nasilayan ng pamilya ni Mang Isko ang bagong umaga na tila may ibang himig. Hindi ito katulad ng dati. Ang liwanag ay mas malinaw. Ang hangin ay mas sariwa. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, sabay-sabay silang naglakad, hindi bilang magkakahiwalay na taong puno ng pagmamataas at pagsisisi, kundi bilang pamilya. Sa paanan ng dambuhalang balete, naghihintay si Punong Doro kasama si Luningning at ang buong kaharian ng mga duwende. Hindi ninyo kailangang sabihin sa lahat ang tungkol sa amin, sabi ni Doro. Hindi lahat ng mata ay handang makakita. Ngunit tandaan ninyo, tumingin siya kay Mang Isko. Ang biyayang natanggap ninyo mula sa bundok ay may kaakibat na tungkulin. Tumango si Mang Isko. Aalagaan namin ang baryo. Hindi lamang baryo, dagdag ni Doro, pati ang puso nito. Binigyan niya ang bawat isa ng huling handog. Kay Mang Isko, isang tungkod mula sa ugat ng balete. Kay Roman, ang butil ng palay na ngayon ay tila ginto. Kay Teresa, ang puting bulaklak na hindi nalalanta. Kay Daniel, ang apoy na hindi nakapapaso. Kapag ginamit ninyo ang mga ito ng may kabutihan, sabi ni Doro, gagabay ang bundok anito. At kapag muli kayong nilamon ng kasakiman, natahimik ang paligid. Alam na ninyo ang kapalit. Sa isang huling ngiti ni Luningning, bumukas muli ang landas palabas. At pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang baryo San Leonardo. Ang pagkabigla ng baryo. Halos hindi makapaniwala ang mga tao nang makita si Mang Isko. Si Mang Isko, buhay siya. Akala natin patay na. Nagsilabasan ang mga kapitbahay sa kani-kanilang bahay. Ang mga batang minsang nakakita kay Mang Isko bilang mabait na matanda ay napatakbo palapit. Ngunit higit sa lahat, nagulat ang baryo sa isang bagay. Kasama niya ang kanyang mga anak at ang mga ito'y nakayuko. Sa gitna ng plaza, kusang lumuhod sina Roman,
Teresa at Daniel. Sa harap ng buong baryo. Humihingi kami ng tawad, malakas na sabi ni Roman. Sa unang pagkakataon, wala ang yabang sa kanyang tinig. Ipinagpalit namin ang aming ama sa kasakiman. Pinairal ko ang hiya kaysa pagmamahal, iyak ni Teresa. Duwag akong anak, sabi ni Daniel, at hinayaan kong mangyari ang mali. Natahimik ang buong baryo. Maging si Aling Pasing na nakamasid mula sa di kalayuan ay napaluha. Sapagkat hindi biro para sa taong lunurin ng sariling kahihiyan ang sarili sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man magsimulang humusga ang mga tao, itinaas ni Mang Isko ang kanyang kamay. Tama na. Lumingon ang lahat sa kanya. Ang pusong tunay na nagsisisisi, sabi niya, ay hindi dapat ibaon habang buhay sa kasalanan. Nagulat maging ang kanyang mga anak. Tay, napatawad ko na kayo, sabi niya, kaya sana matuto rin kayong patawarin ang sarili ninyo sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Sa araw ding iyon, may kakaibang nangyari. Ang lupaing tuyot. Sa loob ng maraming taon, unti-unting natutuyo ang mga sakahan sa San Leonardo. Ang dating masaganang palayan ay naging bitak-bitak na lupa. Ang ilog ay humina. Ang mga puno ay nabawasan dahil sa walang habas na pagputol. Dahil dito, maraming pamilya ang naghihirap. Ngunit habang nakatayo si Mang Isko sa gitna ng tuyong bukid, hinawakan niya ang tungkod ng balete at ibinaon ito sa lupa. Hindi pa huli ang lahat, bulong niya. Kasunod noon, inilagay ni Roman ang gintong butil sa bitak ng lupa. Ibinaba ni Teresa ang puting bulaklak sa tuyong pilapil at itinaas ni Daniel ang apoy. Biglang umugong ang hangin. Nanginginig na napaatras ang mga tao. Mula sa lupang tigang, unti-unting sumibol ang luntiang damo. Mula sa tuyong pilapil, bumalik ang tubig. Mula sa mga patay na puno, may mga bagong usbong. Napahiyaw ang baryo sa gulat. Milagro, himala. Ngunit si Mang Isko ay tahimik lamang, sapagkat alam niyang hindi ito basta himala. Ito'y bunga ng pagbabalik ng respeto sa pamilya, sa lupa, at sa kalikasan. Ang bagong simula. Mula noon, tuluyang nagbago ang buhay sa San Leonardo. Si Roman, sa halip na palawakin ang sariling negosyo lamang, ay ginamit ang natitira niyang yaman upang muling buhayin ang pagsasaka sa baryo. Nagpatayo siya ng kamalig, libreng patubig, at makatarungang pamilihan para sa mga magsasaka. Si Teresa na may iniwan ang mapagkunwaring lipunan at nagtayo ng paaralan para sa mga bata sa baryo, kung saan itinuturo hindi lamang ang pagbasa at pagsulat, kundi dangal, utang na loob, at pagmamahal sa pinagmulan. Si Daniel, na minsang duwag, ay naging matatag na tagapangalaga ng bundok. Pinangunahan niya ang pagpapatigil sa ilegal na pagputol ng puno at muling pagtatanim sa paanan ng bundokan ito. At si Mang Isko, hindi siya naging hari, hindi yumaman, hindi naghangad ng kapalit, nanatili siyang ama. Ngunit ngayon, hindi lamang sa 3 niyang anak, kundi sa buong baryo. Tinawag siyang Lolo ng San Leonardo, ang lihim na bantay. Sa paglipas ng mga buwan,
muling sumigla ang baryo. Ngunit may mga gabi pa ring may nakapapansing kakaiba. Kapag maliwanag ang buwan, may maliliit na ilaw na sumasayaw sa paanan ng bundok Anito. May mga batang nagsasabing may naririnig silang mumunting tawanan sa pagitan ng mga puno. At minsan, may mga magsasakang naliligaw na bigla na lamang nakakakita ng tamang daan pa uwi. Alam ni Mang Isko kung sino ang mga iyon. Tuwing gabi, palihim siyang nagiiwan ng kaunting kanin, pulot at bulaklak sa ilalim ng matandang balete. At laging may mahinang tinig mula sa hangin. Hindi ka namin kinalimutan. Ngumingiti lamang siya. Hindi ko rin kayo. Ang bagong pagsubok. Ngunit habang muling sumisigla ang San Leonardo, sa kabilang bayan, may mga taong nakapansin. Mga negosyanteng gahaman, mga nais bilhin ang bundok, mga handang putulin ang kagubatan kapalit ng mina at kayamanan. At isang pangalan ang unti-unting lumitaw. Don Emilio Vergara. Makapangyarihan, mayaman, at walang pakialam sa mga alamat. Habang nakatanaw siya sa bundok Anito mula sa kanyang karwahe, malamig siyang ngumiti. Isang bundok lang iyan. Ngunit sa ilalim ng matandang balete, biglang nagliwanag ang mga ugat. At sa kailaliman ng anitaw, muling iminulat ni Punong Doro ang kanyang mga mata. Dumarating na ang mas malaking panganib, sapagkat ang tunay na pagsubok ng San Leonardo ay hindi lamang kung paano ibabalik ang nawala, kundi kung paano ipagtatanggol ang biyayang muling natagpuan laban sa kasakimang handang sumira sa lahat. Lumipas ang mga buwan at sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Barrio San Leonardo, muling umapaw ang kasaganaan sa lupaing minsang halos mawalan ng pag-asa. Ang dating tuyong bukirin ay naging dagat ng gintong palay. Ang ilog na halos maging putik ay muling umagos ng malinaw. Ang mga batay muling narinig na nagtatawanan sa mga daang dati tahimik sa gutom. At sa bawat tahanan, muling nabuhay ang pag-asa. Ngunit kasabay ng pagyabong ng San Leonardo, may mga matang nagsimulang tumingin dito hindi bilang tahanan, kundi bilang oportunidad. Sa kabilang bayan ng San Aurelio, sa gitna ng isang malawak na asyenda at mansyong napapalibutan ng bakal na tarangkahan, nakaupo si Don Emilio Vergara, isang lalaking ang pangalan ay may bigat na kayang magpatumba ng alkalde, magpatahimik ng opisyal, at magpaluhod ng mahihirap. Si Don Emilio ay hindi ipinanganak na dukha, ngunit ang kanyang kasakiman ay higit pa sa gutom ng mga taong minsang naghirap. Para sa kanya, ang lupa ay hindi tahanan. Ito'y pag-aari. At ang bundok, kayamanan. Sa kanyang malawak na opisina na yari sa Nara at Marmol, inilatag ng kanyang mga tauhan ang mga dokumento. Don Emilio, sabi ng kanyang abogado, nakumpirma na po. Maraming bahagi ng bundok Anito ang mayaman sa ginto, tanso, at posibleng mahahalagang mineral. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Magkano ang kikitain? Bilyon-bilyon po. Tahimik siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sa malayo, tanaw ang luntiang anyo ng bundok Anito. Biliin ang baryo. Paano po kung tumanggi? Malamig siyang ngumiti. Kung ayaw sa pakiusap,
Maraming paraan. Ang unang tukso. Ilang linggo matapos noon, dumating sa San Leonardo ang mga kinatawan ni Don Emilio. Nakasakay sa mamahaling sasakyan, may dalang salapi, may mga kontrata. Nagtipon ang mga baryo sa plaza. Bibigyan namin kayo ng bagong bahay, trabaho, mas magandang kinabukasan. Kapag pumayag kayong ipagbili ang bahagi ng bundok anito, marami ang natukso. Sapagkat ang kahirapan, kahit humuhupa, ay madaling sindihan ng pangakong mabilisang yaman. Pwede na rin siguro. Isang bundok lang naman, paano kung ito na ang sagot sa kahirapan? Ngunit sa gitna ng bulungan, tumayo si Mang Isko. Matanda man ang katawan, matatag pa rin ang tinig. Ang bundok na iyan, sabi niya, ang nagbigay sa atin ng buhay. Tumingin siya sa mga kababaryo. Kapag ipinagbili natin ang puso ng ating lupa, ano pa ang matitira sa susunod na salinlahi? Tahimik ang lahat. Ngunit hindi nagpatalo ang mga tauhan ni Don Emilio. Matanda ka na, Mang Isko, mayabang na sabi ng isa. Hindi alamat ang nagpapakain sa tao. Bago pa makasagot si Mang Isko, biglang umihip ang malakas na hangin. Umandar ang alikabok. At mula sa bulsa ng lalaking nagsalita, kusang lumipad ang kontrata at napunit sa ere. Kasabay nito ang mahinang halakhak na tila nagmumula sa mga puno. Nanlamig ang mga bisita. Ngunit si Mang Isko, ngumiti lamang. Ang babala ng bundok. Kinagabihan, muling umakyat si Mang Isko sa paanan ng balete, kasama sina Roman, Teresa at Daniel. Muling nagpakita si Punong Doro. Dumating na siya, sabi nito. Si Don Emilio? Tanong ni Roman. Tumango si Doro. Hindi siya tulad ninyo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Kayo'y naligaw, ngunit may pusong maaaring magbago. Nagdilim ang paligid. Siya ay taong piniling sambahin ang kasakiman. Nagpakita ang puso ng anito ng mga pangitain, mga bundok na sinira, mga ilog na nilason, mga komunidad na pinalayas, mga batang nagutom. Lahat ay bakas ng negosyo ni Don Emilio. Kapag nabuksan niya ang puso ng bundok para sa kasakiman, unti-unting nangitim ang pangitain. Hindi lamang San Leonardo ang mawawasak, kundi pati ang aming kaharian. Napahigpit ang kamao ni Daniel. Hindi namin hahayaang mangyari iyon. Hindi sapat ang tapang, sabi ni Doro, sapagkat ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi laging dumarating na may armas. Kung hindi, dumarating ito na may alok. Napayuko si Roman, sapagkat alam niya, minsan ganoon din siya. Ang paghahasik ng hidwaan. Hindi nagtagal, nagsimula ang tunay na galaw ni Don Emilio. Binili niya ang ilang opisyal, sinuhulan ang ilang residente, nagpakalat ng maling balita. Si Mang Isko raw ang humahadlang sa pagunlad. Gusto raw niyang manatiling mahirap ang baryo. Ang bundok ay para sa may kakayahang magpaunlad nito. Unti-unting nahati ang baryo. May mga nanatiling tapat, ngunit may ilan ding nasilaw. Maging ang ilang dating kaibigan ni Mang Isko ay nagsimulang magduda. Paano kung tama sila? Paano kung mas uunlad nga tayo? Isang gabi, habang tahimik ang baryo,
May mga armadong tauhan na palihim na umakyat sa bundok Anito upang simulan ang pagsusukat para sa pagmimina. Ngunit hindi sila nakabalik ng pareho. Kinabukasan, natagpuan silang tulala sa paanan ng bundok. Buhay, ngunit putlang-putla. Anong nakita ninyo? Tanong ng mga tao. Nanginginig ang isa. Mga mata sa dilim. Mga batang tumatawa. Mga punong gumagalaw. At isang tinig. Anong sabi? Bigla siyang napaiyak. Umalis kayo sa tahanan namin. Ang hamon. Sa kabila noon, hindi natinag si Don Emilio. Sa halip, siya mismo ang nagpasyang pumunta sa San Leonardo. Dumating siya sakay ng itim na sasakyan. May kasamang guwardiya, abogado at mga tauhan. Sa gitna ng plaza, bumaba siya, nakaputi, maayos, makapangyarihan. At sa unang pagkakataon, nagharap sina Don Emilio at Mang Isko. Isa, matandang minsang iniwan, ngunit natutong magmahal. Isa, lalaking nasa tuktok, ngunit nilamon ng pag-angkin. Magkano? Diretsong tanong ni Don Emilio. Nagulat ang baryo. Para saan? Kalmadong sagot ni Mang Isko. Magkano para bilhin ang katahimikan mo? Tahimik ang paligid. Ngunit si Mang Isko ay hindi natinag. May mga bagay na hindi nabibili. Ngumisi si Don Emilio. Lahat ng bagay may presyo. Hindi ang kaluluwa ng lupang ito. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti ni Don Emilio. Kung ganoon, malamig niyang sabi, sisiguraduhin kong matutunan mong lahat ay pwedeng mawala. Pagkaalis niya, biglang umitim ang langit. At sa kailaliman ng bundok Anito, nagliyab ang puso ng Anito sa kakaibang pulang liwanag. Punong doro, bulong niluningning. Bakit pupula? Tahimik ang matandang duwende. Sapagkat nagsimula na. Ano po? Ang digmaan para sa puso ng bundok. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi lamang pagsubok ang haharapin ng San Leonardo, kundi isang labanang magtatatakda kung mananaig ba ang pag-ibig sa lupa o ang kasakimang handang wasakin maging ang hiwaga ng kalikasan. Sa mga sumunod na linggo, matapos ang tahasang banta ni Don Emilio Vergara, ang Baryo San Leonardo ay nabalot ng kakaibang bigat. Hindi ito bagyo, hindi tagtuyot, hindi gutom, kundi paghahati ng puso ng mga tao. May mga nanindigan kay Mang Isko at sa bundok Anito, mga magsasakang muling natutong mahalin ang lupa, mga pamilyang nakakita ng himala ng pagbabago, at mga kabataang natutong pahalagahan ang kalikasang kanilang mamanahin. Ngunit mayroon ding mga unti-unting nasilaw. Ang ilang baryanong matagal ng salat sa pera ay nagsimulang mangarap sa pangako ni Don Emilio bagong bahay, trabaho, mabilis na yaman, at gaya ng babala ni Punong Doro. Ang pinakamapanganib na kasakiman ay hindi dumarating na sumisira agad. Ito'y dumarating na tila biyaya. Ang pagkakahati ng San Leonardo. Sa plaza ng baryo, nagkaroon ng mainit na pagpupulong. Hindi natin pwedeng palampasin ang oportunidad. Paano naman ang kinabukasan ng mga anak natin? Hindi habang buhay magsasaka tayo. Ngunit may sumagot.
At kapag sinira nila ang bundok, saan tayo kukuha ng tubig? Anong mangyayari sa lupa? Unti-unting tumaas ang sigawan. Sa unang pagkakataon mula nang muling sumigla ang baryo, nagkawatak-watak muli ang San Leonardo. Tahimik lamang si Mang Isko habang pinagmamasdan ang lahat. Hindi siya agad nagsalita, sapagkat alam niyang minsan, ang tao'y kailangang hayaang ilabas ang takot bago handang marinig ang katotohanan. Sa wakas, tumayo siya. Mga kababaryo, unti-unting natahimik ang lahat. Nauunawaan ko ang gutom. Naranasan ko ang hirap. Nabuhay ako sa pag-asang sana'y mas gumaan ang bukas. Tumingin siya sa bawat mukha. Pero may tanong ako. Humawak siya ng isang dakok ng lupa. Kapag ipinagpalit natin ang lupang nagbibigay buhay sa perang panandalian, ibinuka niya ang palad at hinayaang liparin ng hangin ang lupa. Kapag nawala ito, paano na tayo? Walang agad na kasagot. Ngunit sa likod ng mga tao, malamig na nakangiti ang mga tauhan ni Don Emilio. Sapagkat alam nilang hindi nila kailangang kumbinsihin ang lahat. Sapat na ang hatiin sila. Ang lihim na paglusob. Habang abala ang baryo sa pagtatalo, palihim na kumilos si Don Emilio. Isang hating gabi, nagpadala siya ng mga makinarya, gwardiya at manggagawa sa likurang bahagi ng bundok Anito, sa lugar na bihirang puntahan ng tao. Bulldozer, chainsaw, dinamita. Simulan ninyo bago pa sila makapaghanda, utos niya. Sa unang bagsak ng bakal sa sinaunang puno, yumanig ang buong bundok. Hindi ordinaryong pagyanig, kundi tila isang higanting nilalang ang nagising. Sa ilalim ng kaharian ng Anitaw, biglang nagliyab ang puso ng Anito. Nagsitakbuhan ang mga duwende. Punong Doro, sinusugatan nila ang ugat, pinuputol nila ang hilagang bantay. Nagdilim ang mukha ni Doro. Huli na. Hindi pa, sabi ni Mang Isko, hawak ang tungkod ng balete. Kasama ang kanyang mga anak, mabilis siyang tumindig. Panahon na. Ang pagtawag ng bundok. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng San Leonardo, tahasang tumugon ang bundok Anito. Habang umaandar ang mga makina, biglang kumapal ang hamog. Nawala ang buwan. Uminto ang mga kompas. Pumalya ang ilaw. Namamatay ang makina isa-isa. Anong nangyayari? Sigaw ng mga tauhan. Mula sa pagitan ng mga puno, may mga munting ilaw na lumitaw. Daan-daan, libo-libo. Mga alitap-tap ba yan? Ngunit nang lumapit, nakita nila mga duwende. Hindi na lamang mumunti at mapaglaro, kundi mga bantay ng bundok, may mga matang tila apoy ng ugat, may baluting kahoy at bato, may mga sibat na yari sa tinik at liwanag. Sa gitna nila, nakatayo si Punong Doro. Umalis kayo, umaling-aungaw ang kanyang tinig sa buong kagubatan. Nagpatawa ang pinununo ng mga gwardya. Barilin ang mga yan. Ngunit bago pa man nila maitaas ang armas, biglang gumalaw ang mga ugat ng lupa. Pumulupot ang mga baging sa kanilang mga paa, tinangay ng hangin ang mga bala, at ang mga puno mismo ay tila nabuhay. Nagsigawan ang mga tauhan ni Don Emilio.
Ang pagdating ni Don Emilio. Nang mabalitaan ang kaguluhan, personal na dumating si Don Emilio sakay ng helicopter. Mula sa himpapawid, nakita niya ang hindi niya kayang paniwalaan. Ang bundok ay tila buhay. Imposible. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, tangan ang dinamita, sumugod siya mismo sa paanan ng matandang balete. Kung hindi ko makukuha, nagnggit-ngit siya. Wawasakin ko. Hindi, sigaw ni Teresa. Ngunit huli na. Itinapon niya ang apoy patungo sa ugat ng balete. Sa sandaling iyon, tumalon si Daniel upang pigilan, ngunit masyadong malayo. Si Roman ay napahinto. At si Mang Isko, sa kabila ng kanyang edad, ay siyang humakbang. Ang sakripisyo ng ama, walang pag-aalinlangan. Yakap ng sariling katawan, hinarang ni Mang Isko ang apoy. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog. Tataya, sigaw ng magkakapatid. Yumanig ang buong bundok anito. Nagsigawan ang langit. Kumidlat. Umulan ng napakalakas. At mula sa kailaliman ng bundok, isang dambuhalang anyo ng liwanag, ugat, at kalikasan ang umangat. Ang espiritu ng anito, mas matanda pa sa mga puno, mas makapangyarihan pa sa bagyo. Huminto ang lahat. Maging si Don Emilio ay napaluhod sa takot. Ang pusong handang sirain ang buhay kapalit ng yaman. Umalingaw-ngaw ang tinig sa buong bundok. Ay hindi karapat-dapat humawak ng lupa. Biglang bumuka ang lupa sa paanan ni Don Emilio. Hindi siya nilamon. Ngunit ang lahat ng dokumento, makina, salapi, at simbolo ng kanyang kasakiman ay nilubog ng bundok. At sa isang iglap, ang dati niyang kapangyarihan ay naging abo. Ang himala ng balete. Sa gitna ng ulan, lumuhod ang magkakapatid sa tabi ni Mang Isko. Ngunit nang humupa ang liwanag, nakita nilang buhay siya. Hindi lamang buhay, masigla, maliwanag, tila pinagpala ng mismong bundok. Sa kanyang dibdib ay may marka ng dahon ng balete. Ang ama, sabi ni Punong Doro, habang nakaluhod maging ang buong kaharian, na handang ialay ang sarili para sa lupa, pamilya at kabutihan. Tumingala siya. Ay nagiging tunay na bantay ng anito. Lumuhod ang buong baryo. Hindi bilang pagsamba, kundi bilang paggalang. Ang bagong panahon. Mula noon, tuluyang naprotektahan ang bundok anito. Ipinagbawal ang pagmimina. Naibalik ang mga kagubatan. Naging huwaran ang San Leonardo sa buong lalawigan. Si Don Emilio, nawalan ng impluwensya at yaman, ay umalis. Bitbit ang unang kabiguang hindi kayang bilhin ng pera. At si Mang Isko, nanatiling mapagkumbaba. Ngunit tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, makikita siya sa ilalim ng balete kasama ang maliliit na ilaw ng kanyang mga kaibigang duwende. Bantay, ama, tagapangalaga. At sa bawat batang lumalaki sa San Leonardo, may kwentong isinasalin na may isang matandang minsang iniwan. Ngunit dahil sa kabutihan, pagpapatawad at pagmamahal,
Siya ang naging pusong nagligtas, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong bayan. At sa kailaliman ng bundok Anito, patuloy na nabubuhay ang lihim na habang may pusong marunong magmahal sa magulang, sa lupa at sa kabutihan, mananatiling gising ang hiwaga ng Anito. Wakas,